Hello mga kaworthy! Ang channel natin ay nagbibigay ng mga tips, tricks, guidance, and knowledge para maging successful tayo na makapag-stay ng matapos natin ang ating mga kontrata sa ating mga amo kapag tayo ay naging isang domestic helpers or kahit na anong trabaho man na gusto nating applyan dito sa abroad. Kaya stay tuned sa ating channel, like, follow, subscribe to our channel. Hello everyone! Ang channel natin ay nagbibigay ng mga knowledge, guidance, tips, and support kung paano natin matatapos ang ating mga kontrata. And gayon din, nagbibigay tayo ng mga advices para naman maging successful tayo sa ating mga trabaho at para naman makaiwas tayo sa maraming pagkakamali in the future. Gayon din na sana i-follow ninyo at i-like, i-subscribe ang ating channel para mas mahaba pa ang ating mga pag-uusapan in the future. Thank you! So ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay kung ano yung mga protocols ng MOM dito sa Singapore para sa mga OFW kapag ikaw ay isang domestic helper or kahit skilled worker ka pa. Kaya dapat stay tuned! So, tandaan natin guys na kapag sigurado na tayo at desidido na tayo na magpunta dito sa ibang bansa, kahit saang lugar man, kahit saang abroad man tayo pumunta, lagi ninyong tandaan guys na wag nating pipikehin ang ating mga documents. Kasi dito sa yung pinaka dahilan kung bakit napapahamak tayo kapag tayo ay nakakarating na sa ibang bansa. Dito sa Singapore, mahigpit na ipinagbabawal at mahigpit na patakaran ang pagpepeke ng documents. Kapag napatunayan na peke ang mga dokumento mo, or halimbawa, hindi mo talaga pangalan ang mga pasaporte mo, mababan ka pagkarating mo dito. Mache-check yan ng MOM. Or kapag halimbawa naman na underage ka pa, mache-check din yan ng MOM. Ganon ka-stricto dito sa Singapore. Maaari ka namang pauwiin kapag nalaman nila na peke ang mga dokumento mo. Pauuwiin ka sa Pilipinas, pero kasama na doon ang pagkaban mo. So, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng pumasok dito sa Singapore. Ang pangalawa, na pinakamahigpit na protocol ng MOM dito ay kung yung babalak mo sa sarili mo na kitilin ang buhay mo. Alam niyo ba guys na kapag nai-stress ka sa trabaho, for the sake of God, wag nating isipin ang magkitil ng ating sariling buhay. Dahil alam nyo guys na dito sa Singapore, kapag binalak mong kitilin ang sarili mong buhay, hindi ka pauuwiin. Bagkus, makukulong ka or else pupunta ka sa mental hospital. At yun ang pinaka dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng kaso. Kung may problema ka sa trabaho mo, kung saan ka man nagkakaroon ng problema, halimbawa sa mga amo mo, ganon, makipag-usap ka sa ahensya mo. Kaya nga yan ang silbi ng ating mga ahensya para tulungan tayo or sagipin tayo sa oras na tayo ay nahihirapan na. Kung hindi naman, tumulong tayo dito sa MOM.
So, ang MOM, yun yung pinaka-ahensya ng POEA dito sa Singapore. Every 6 months, yung mga first time na pumapasok dito sa Singapore, kapag may 6 months ka na, tinatawagan ka at chine-check ka ng MOM, kinakamusta ka talaga nila, kung kumusta naman yung pagtatrabaho mo, kung kumusta yung sitwasyon mo, kung kumusta yung sarili mo. Kaya kapag nandito na kayo sa Singapore at may mga problema kayo, sabihin ninyo ng maayos, sabihin nyo lahat kung yung mga nararamdaman nyo. Huwag kayong magsisikreto at huwag kayong matatakot, guys. Ano ba yung mga problema na kinakaharap ng isang helper? Una na dyan is yung kulang sa pagkain. Pangalawa, yung overtime sa trabaho or kulang sa tulog. Pangatlo is yung kulang yung salary na binibigay ng amo. Pang-apat is yung pagkagutom. Diba, minsan, dahil sa dami ng trabaho, kulang yung pagkain mo, gutom ka pa. So, kapag nangyari yun, guys, lagi nating tandaan na dapat yun yung mga bagay na maging honest tayo at pwede nating sabihin sa MOM, sa ahensya, para tayo ay matulungan. And gusto ko rin sanang sabihin sa inyo, guys, na sana is lagi nating tatandaan na maging respectful tayo sa mga tao na nandyan para tulungan tayo. Maging marespeto tayo sa mga ahensya natin, sa Pilipinas man or dito. Maging marespeto rin tayo sa mga amo natin na kapag halimbawa na nagkakaproblema tayo sa kanila man or sa kahit sino, maging marespeto tayo na magsabi sa kanila sa mga pinaghihirapan natin or sa mga nararamdaman natin. Panatilihin natin, guys, na ipakita sa kanila kung sino talaga tayo, and iwasan natin na mag-express sa kanila ng mga galit or kahit na anong bagay na pwedeng mas lalong makakasama sa ugnayan ng isang amo at ng isang helper. Gusto ko lang din i-share, my goodness. Gusto ko lang din i-share sa inyo, guys, na pag halimbawa, pagkarating mo pa lang dito sa Singapore, depende kung ang magsusundo sa'yo is ang ahensya mo or mismo ang magiging amo mo. So, dito, kapag bago ka kukunin ng amo mo, magsasign muna kayo ng kontrata mismo sa ahensya mo. At doon, magkakaroon kayo ng bagong kontrata. So, yung pinirmahan mo sa Pilipinas na kontrata sa ahensya, pwedeng mabago pagkarating mo dito sa Singapore. Kaya dapat, kung alam mo na yung mga pinipirmahan mo mismo sa harap ng ahensya mo is labag sa kalooban mo, mag-react ka. Sabihin mo sa kanila kung gusto mo ba yun or kung ayaw mo yung pinagkakasunduan sa kontrata. Halimbawa, hindi mo matatapos yung kontrata mo, 2 years contract ka, pero 1 year lang yung matatapos mo, ibig sabihin, guys, need mong magbayad ng halfway ng salary mo. Halimbawa, yung 1 month salary mo is $600. So, yung $300 doon, mapupunta sa amo mo. Tapos, yung $300, yun yung babalik sa'yo. Pero, yung plane ticket mo pa uwi, yung one-way ticket mo is sila ang magbabayad para sa'yo. Tapos, kapag halimbawa na
uuwi ka na or papipiliin ka ng amo mo kung mag-i-stay ka ba, uuwi ka, or gusto mong mag-transfer. Kasi dito, kung gusto mo namang hindi mo kaya yung ugali ng mga amo mo, pwede ka naman mag-transfer dito. Basta wala ka pa sa over the past ng 3 months. So, sa 3 months na yun, kapag hindi mo makaya yung ugali ng mga amo mo, pwede ka pang lumipat. Iba-iba kasi yung ugali ng mga amo dito. May mga amo na kapag hindi mo kaya yung mag-stay sa kanila, may mga amo na pauuwiin ka nila. May mga amo din na gusto na mag-transfer ka. Kung gusto mong mag-transfer, ibabalik ka sa agency mo at doon ka mag-i-stay habang naghahanap ka ng malilipatan mong employer. Pero yung iba kasi, ayaw nila na mag-transfer ang helper, kaya pinapauwi na lang kaagad. Yun ang maganda kapag nasa Asian country ka, Singapore man, Taiwan, Hong Kong, saan pa ba? Kasi kapag gusto mong lumipat, pwede ka lang lumipat. Pwede kang mag-transfer. Pabalik ka sa agency mo at mag-transfer ka. Kapag nagperma ka na ng kontrata dito guys, is magkakaroon kayo ng agreement, contract sa agency mo, sa harapan ng agency at ng employer mo. Tapos, yung iba, pagkarating mo doon sa bahay ng employer mo, magkakaroon din kayo ng agreement ng employer mo. So, ang magiging agreement ninyo is tungkol naman sa mga patakaran na kailangan mong gawin, yung mga responsibilidad mo bilang helper, at yung mga dapat at hindi dapat na gawin habang nag-i-stay ka sa kanila. Dito sa Singapore, guys, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng mga litrato ang kahit na sinong miyembro sa pamilya or kahit na sa loob ng bahay ng amo mo. Mahigpit na pinagbabawal yun dito. Kaya sana guys, habang nagtatrabaho tayo is iwasan natin yung mga yon. Kapag dumating kayo dito sa Singapore is huwag kayong magtataka kung bakit ang mga bahay dito ay maraming mga mata o mga CCTV. Kasi nga, 'di ba? Alam niyo na, mga sigurista. Minsan, ang mga helper, katabi nila yung mga alaga nila. Bata man yan or matanda, kapag nasa isang kwarto lang kayo, meron at meron yang CCTV and allow yon dito. Maswerte yung iba kung meron silang sariling mga kwarto, hindi nila katabi yung mga alaga nila, and walang CCTV sa mga kwarto nila. Kasi privacy naman talaga yun ng isang katulong. At saka isa pa guys, ang pagdating natin dito sa Singapore, sana maging aware tayo sa mga nakikilala nating tao at sa mga nilalapitan natin. Hindi porket sinabi na safe country ang Singapore, hindi natin alam kung ano ang dapat mangyari. Kaya minsan may mga nagiging kaibigan tayo, tapos napapahamak tayo dahil sa mga bagay na nagagawa natin kapag may day off tayo. Kaya sana guys, maging manatili sana yung awareness natin sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Ang ibang mga helper dito, walang mga day off. Ang iba rin, merong mga sa 1 month, meron silang isang day off. At sa iba naman, nagbibigay sila talaga ng every Sunday na day off.
Halimbawa, nagpunta kayo ng mga amo mo sa bahay ng nanay nila, mga kapatid nila, o kahit saan man. Tapos, inutusan ka na tumulong na maglinis sa bahay. Allowed yun kung kasama mo ang mga amo mo, ang mga alaga mo, or kahit na sino pang miyembro ng pamilya. Allowed yon na tumulong kang maglinis sa bahay na pinuntahan nyo. Ang hindi allowed, guys, is yung papupuntahin ka ng amo mo doon sa bahay ng kahit na sinong miyembro ng pamilya nila, tapos pagtatrabuhin ka na hindi sila kasama. In my case, guys, mag 5 years na ako sa amo ko. If God's will, na matatapos ko yung kontrata ko until 2025. So, 3 years yung unang kontrata ko. Nag-extend ako sa kanila ng 1 year. Kaya yun. Sa akin, hindi nila tinaasan yung sahod ko. Pero, binigyan nila ako ng 2 labas na day off sa isang buwan. Kasi dati, yung 3 years ko sa kanila is isang beses lang akong pwedeng lumabas. Pero minsan, half day lang yung labas ko pag magpapadala lang ako ng pera or bibili lang ako ng mga personal things ko sa labas. Kaya, nung sinabi nila na kung gusto ko pang bumalik, at nagkapag-decide ako na babalik pa ako, hindi nila kayang taasan yung sweldo ko, pero sabi nila na dadagdagan nila yung day off ko. Kaya okay naman sila sa akin, mabait naman sila sa akin, at maganda naman yung trato nila sa akin. Kaya okay naman, bumalik talaga ako sa kanila. Yung iba, kapag gusto nilang bumalik, kinakausap sila ng amo nila, is talagang tinataasan na talaga yung mga sahod nila. Yung iba naman ay hindi nga tinataasan ng sahod ng helper, pero binibigyan naman ng dagdag na day off. Ayun lang, guys, sana nagkaroon kayo ng konting kaalaman about sa pagtatrabaho dito sa Singapore, at sana ay maging successful din kayo na makahanap ng magiging amo, at sana maging matatag din ang relationship ninyo sa magiging mga amo nyo. Yun lang, guys, like and subscribe to my channel, and mag-message lang kayo sa akin or mag-comment lang kayo for more information, and para mas mahaba pa ang pag-uusapan natin in the future. Salamat! Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay hindi na. Inensayo pa mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob umiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako'y masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pag mo
Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng